Tayong tumirik. Bakit kaya tumirik? Bakit kaya namatay ang makina? Yun. Bakit? Ha? Ayaw mag-start? Kaya, tignan mo nga yung ano, yung pagkakalagay ng battery, parang Lubat? robot siya eh. Okay, tingnan natin. Nakagawa lang, nagre-rescue na kaagad tong L3 natin Ito kasi yung L3 natin na bagong overhaul. Ilagay ko na. Tingnan natin. Okay, tinignan na natin. Ayaw mag-start kasi low-bat. Low-bat yung battery niya. Kaya kinabitan natin ng ibang baterya, ma-start lang yung sasakyan para itabi natin, may uwi para mabaklas yung alternator. Okay, ito binaklas ko na kasi wala na ring ilaw yung dashboard niya. Pag kinon mo yung susi, wala na ring ilaw, hindi na nagwa-warning yung battery, walang ilaw ng battery dun sa dashboard. Check natin yung ano niya, yung IBR nya, tsaka yung mga diode, kung ano yung sira sa loob, kasi mga rewind nya nakikita naman sa labas na okay, walang problema yung windings. Nakalasla tong 4 na tornilyo nya sa bracket. Ayan, para hindi kayo malito pag binalik, guguhitan nyo ng ganito. Para pag binalik, dyan nyo lang itatapat. Ayan, nakalas na. Ayan, titis ko tong rotor nya. Itong wire na kulay blue positive, tsaka yung tester ko nakakunikin sa positive ng battery. Pag umilaw tong tester, ibig sabihin walang putol yung windings nya. Ayan, okay yung rotor windings nya, pati yung slip ring maganda pa. Ayan, dito naman tayo sa stator nya, sa may rectifier. Titingnan natin dito yung diode nya. Okay, nakalas na natin cover. Tanggalin na lang natin tong IBR nya. May dalawang tornilyo lang itong IBR nya. Ayan, kasi ito yung suspect natin na sira. Ito lang naman yung nagbabato doon ng battery warning sa taas, sa may dashboard. Yan, tinis ko na tong mga diode na, kahit kita ko naman na okay pa. Pag tinitingnan mo, okay pa siya, pero sinigurado ko na, tinis ko na kung gagana or okay ba talaga. Yan, okay naman. Okay, kailangan binaliktad mo yung positive kasi niyan, iilaw.
pag binalikan mo naman yung positive negative, dapat hindi siya iilaw, kasi pag umiilaw lahat, ibig sabihin shorted na yung mga diode niya. Ayan, okay naman. Niya. So, nagpabili na rin ako ng ano dyan, Okay bago naman. na IC siya. na ano, tawag dyan, ng IVR niya. Dito lang. Ito yung Ayan, Papalitan natin. bago. itong Kakabit na natin tong ano niya, IVR niya na IVR. bago. 24 volt to. IVR to ng ano, alternator Yung bago. naman to. Ayan. For chip 1 engine. Bago na yan. Isuzu Elf. Yan, may kasamang lock. Yung magnetic wire yung lock niya. Yan yung tinutusok dyan para mailock yung carbon brass, para pag pinasok sa slip ring hindi sasabit. Tapos pag nakapasok naman na, hahatakin mo lang yun para Ayan, bago lumapat yan. na sa slip ring yung carbon brass niya. Ayan, ganyan. Pag hinatak mo yun, ganun mangyayari. 24 Tutukod na volt. siya dun sa slip ring. Okay, 24 volt yan. Bagong bago. Yung era ang brand. Kapit natin dito. Yan, ikakabit natin dito yan. Ayan, kaganyan. Kung ano yung pwesto ng luma, ganun din yung pagkabit natin dyan. Sisintro-sintro mo lang yan. Kailangan hindi ka mainipin, kasi pag mainipin ka, madadamage mo yan. Okay. Kabit na natin yung tornilyo niya. Skip. Maganda to siya kasi nakatornilyo, hindi siya nakahinang. Pag nakahinang kasi mahirap, dukutin mo pa ng soldering iron sa loob. Yan, kinabit ko na siya dito. Kabitan ko na ng mga tornilyo para mabuo na, para matest kung talagang okay na ba. Ayan, ito yung terminal ng positive battery. Ito yung battery ng alternator, connection sa battery nya. Ayan. Tapos ito yung ano, may 5 tornilyo yan na 8mm. Okay. Saka yung ABR nya na yun, meron din yan, 2. Okay. Kailangan na ilalapat natin. Silip-silipin kasi minsan pag ganitong klase merong nagbibingkong yung ano, yung plastic sa loob. Ayan, isilip-silip ko kung merong awang para mahigpitan pa natin. Alala lang yung higpit dito kasi maliit lang yung tornilyo niyan. Okay. Ayan, sigurado na yan, hindi na yung papalag. Ayan natin, check natin kung may ground. Ayan, titest ko to kung may grounded. Ayan, kasi pag may grounded to, Tapos yung iilaw yung natin. ano, ito. Paano iilaw yung tester. Yan, para laki yun sa carbon brass. Ayan, ito yung lock kanina ng carbon brass. Ayan. Yan, ilulubog natin yung carbon brass na yan, tapos itusok natin yung lock na magnetic wire na yon para nakalubog yung carbon brass, para pag pinasok natin dun sa slip ring hindi siya sasabit. Kailangan kasi yan nakalubog, kasi pag pinasok mong nakaganyan yan, mabalik yan. Ayan, ganyan. May alambre tayo na ano, pang tulak para lumubog siya, tapos
tusukin natin doon sa may butas niya, papasok yan doon. Okay, ayan, tusok na natin. Ayan, nakalak na siya, nakalubog na. Yung pinalitan natin. Pinasok natin yan mamaya dyan, tapos tornilyo na natin, pwede natin hatakin. Dito, buti na lang natin yung lock natin. Ayan. Parang dito yan. Okay, ganyan, no, hatakin lang ng pagganon. Dito yan, saka dito. Ganito kasi nangyayari dyan, no. Ganyan siya. Yan, ilulubog mo siya, tapos tusukin mo siya. Yan, nakalubog ngayon siya. Ngayon, atakin mo siya pag ganyan. Ayan, tsaka siya tutukod dun sa slip ring. Ayan, pag ganyan. Okay, ayun, nakalubog na, ready to pasok na yan. Yun yung ano, ayun, hugutin lang natin mamaya para lumapat dun sa ano, dito sa may slip ring na to. Ayan, may napansin lang ako na bumubukol sa gitna yung ano to, yung fibra. May nakausling fibra sa gitna ng slip ring. Okay, papasok na natin. Ayan, ganyan. Okay, tatapat lang natin yung ginuhit natin para mabilisan, hindi natin magsilip-silip, direktahan na. Gabit na natin tong tornilyo nya. Okay, apat na tornilyo na to, screw. Okay, paspas na tayong higpit. Ayan, okay. May baliktad pa, nagbaliktad yung flats washer tsaka lock washer. Ayan, higpit tayo. Ayan, para siguradong hindi luluwag. Okay, alalay lang, huwag masyado kasi malustrid ang ulo ng screw. Ayan, wala namang sabit. Okay, maganda yung spinning. Ayan, hahatakin natin yung ano nya, yung lock nung, okay, yung lock nung carbon brass. Inugot na natin para lumapat na dun sa slip ring. Ayan, kakabit na natin tong vacuum nya. Ito yung vacuum ng preno nya, nagpapalambot sa brake booster tsaka clutch booster nya. Ayan, okay, may tornilyo to na 3 piraso, 10 mm. Ayan, okay, kabit na natin to. Ayan, palalay lang ito sa paghigpit dito. Okay, ayan, ayos. Okay, okay, wala namang sabit, malambot yung ikot. Itong blue na wire, positive to, galing sa battery. Nabaan ko lang yung wire, galing sa battery yan, positive. Tapos yung isa ground, yung nakakabit dun sa may kabitan ng hose ng vacuum. Kinabit ko na yung ground na to. Ito, ground to, kakunik sa body yan. Ayan, body ground, body ground or earth ground. Earth ground, kailangan pagtusok natin na tong terminal dito
sa sa ano kasi ito yung nagbabato ng warning sign dun sa dashboard sa battery. Ayan, nag-spark ka na, may sugat kasi yung wire ng tester natin, naipit. Ayan, pag tinis natin to, iilaw. Okay, gumagana yung test light natin. Ngayon, connect natin itong positive sa ano. Ayun, nanggugulat. Kukunik natin itong positive na battery sa positive ng alternator, sa may battery ng alternator. Connect natin dyan, tapos okay, walang grounded. Pag kinonect natin dyan yung positive ng battery sa may battery ng terminal ng battery terminal ng alternator, tusok natin itong socket na to, yung terminal na yan. Kailangan iilaw yung test light natin, kasi pag hindi umilaw, may problema yung ano natin dyan, pyesa, tsaka yung paggawa. Yan, titis natin, tutusokin natin kung ilaw. Ayan, ground yan. Okay, may ilaw siya, ibig sabihin ayos. Yung connection ng isang test light natin sa battery, nakakonek yan, positive. Okay, kakabit na natin. Ayos, okay siya. Ngayon kakabit ko na to, kakabit na natin sa makina para matesting natin kung okay na ba. Ayan, pinesto ko na. Okay, pag nakabit na natin lahat to, pupunta na naman tayo dun sa taas sa dashboard. Akyat baba tayo kasi nakaangat yung ulo. Ayan, ito yung battery terminal, yung battery terminal ng alternator nya. Kailangan mamaya pag unatin yung susa, kailangan iilaw yung battery sign. Tapos pag in-start natin, kailangan mamatay yung battery sign, kasi pag umaandar siya, umiilaw yung battery sign, ibig sabihin sira din yung alternator, hindi siya nagcha-charge. Kasi yung nangyari dito, kasi bago natin kinalas to, kahit naka-andar yung makina niya, hindi lumalabas yung battery sign. Tapos pag inon mo susi, hindi din lumalabas. Kumbaga na-block out na siya yung battery warning niya. Kaya itong dahilan tong IBR na to, hindi na gumagana, sira na siya. Ito, inabit ko na yung sa vacuum hose nya, papunta sa booster tong hose na to, tsaka sa exhaust, engine, tinatawag nilang ano, ginagamit sa engine brake. Okay, sa ilalim na lang higpitan ko. Ito yung huling higpitan sa alternator. Okay, ito na, makiat na ako. Okay, nag-una, ilang ko na, umilaw na yung battery. Kailangan pag start, mamatay. Ayun, okay, namatay siya. Ibig sabihin gumana yung ginabit natin na IBR. Ayan, umaandar. Check din natin kung nagmamagnet. Ayun, malakas, hinihigop yung hinihigop niya yung tools natin, minamagnet niya. Isa din kasi sa paraan to kung malaman mo yung alternator kung nagcha-charge siya or hindi. Tsaka yung battery sign sa taas, pag umiilaw yun habang umaandar, ibig sabihin hindi rin nagcha-charge. Ayan, hindi siya nakailaw.
Subukan natin tong patayin, kapanda rin ulit. Ayan, meron na oh. Start natin. Kung okay. Ito. Papatay siya. Okay na. Start natin ulit to. Okay. Ayos na. Namatay na. Dito naman tayo sa baba. Akyat baba tayo. Ayan. Check natin ulit. Okay. Mamagnet siya. Ayos. Sa mga nanonood ng video ko, sana may nakuha kayong idea kung bakit hindi nag-charge yung baterya nyo. Salamat sa panonood nyo sa video ko. Good luck na lang sa mga ginagawa natin. Okay. Thank you very much. Ayos na yung alternator problem natin. Okay na yung charging. Okay.